Hello guys, mayroon kami ditong nadaanan na motor na nakapark. Nasiraan yun guys. So, babalikan namin guys. Titingnan ko kung ano ang maitutulong ko. Ayan, medyo ang hirap lang guys tumawid kasi ang daming sasakyan na nadaan. Ayan, babalik na kami dun guys. Titingnan ko at nawa naman guys ay matulungan natin sa abot ng ating makakaya. Let's go! So, ayan. Malapit na kami guys. Ano Sana nangyari naman dyan, guys sir? ay matulungan natin. Nasira po. Ano po nangyari sa battery niyo? Sira na? I-charge na po ninyo? Sira na sir, yung battery niyo hindi na na-charge. Yung battery niya sir, battery niya. Eh wala naman ito ng battery kaya sinadad lang. Taga-saan po kayo, sir? Ay, saka kayo na. Yan guys, sinano ko nga pala dyan sila kasi natutuwa naman ako kasi may nagmagandang loob sa kanila guys dun sa nasiraan. So shoutout po sa inyong dalawa. Mga idol. Hindi ko po masyado natandaan yung inyong pong pangalan. Maraming salamat po sa pagmagandang loob po ninyo kay Sir. Yan guys, sinanong ko nga pala kung ano yung mga ginalaw nila dyan sa motor. Saka binibira pa kung mabuti kung ano nga ba talaga yung naging sanhi ng sira at kung ano pa yung ibang pwede nating magawa. So ayan, sinasabi nila na yun daw battery ay sira na. Ang battery daw guys na nakakabit dyan ay dito sa nagmagandang loob dito po sa may bag na yan. Sa kanya po yan, doon yan sa kanya motor. So ipinahiram lang po muna. Kaso chinik po nila kung naandar yung motor. So nag-andar naman guys yung motor. Ang problema daw talaga guys is yung battery. Kasi yung battery guys is na-drain na. So, yan guys yung aking gagawa ng paraan na ayusin at nawa naman guys ay magkaigi. So, ayun guys, napakabait naman talaga nila idol. Kasi ito palang si Sir na may-ari ng Mio guys is nakita nila na nasiraan dito po sa Barangay Maligaya. So, ang dilim guys nung piso nila kaya ang ginawa nitong dalawa ni Idol, pumunta muna sila doon sa unahan na may ilaw. So ang ginawa nila ay binaklas nila yung battery sa kanilang motor at binalikan nila si Sir. So yung kanilang battery guys na galing doon sa kanilang motor ay isinalpak dito sa motor ni Sir para ito ay makaalis at makapunta doon sa may maliwanag na park. Kaya pala sila guys ay naandyan. So ayun guys, ang gagawin ko nga pala dyan guys ay isasama ko si Sir dito sa bahay ko para dito po ayusin yung battery niya kasi wala rin naman po akong tools saka wala po akong mga gamit. Medyo malayo din po kasi ito dito sa bahay ko. Kalimitan nga pala guys dun sa mga pre-maintenance na battery. So guys, pwede pa yan gawa ng paraan pag talaga at wala pa tayong pambili. Kaya yan ay natirik, kalimitan yan guys ay natutuyuan ng tubig. Kaya yung ibang part ay tuyo na, yung ibang part naman guys ay may tubig pa. So yan guys yung aking sasalinan at nawa naman ay guys ay magkaigi. So ang plano nga namin guys ay si Sir ay isama namin, iangkas lang namin dito sa aking motor para madala dito sa bahay. So ayan, pinakapitan ko guys sa kanya yung kanyang battery at sabi ko sa kanya sumama sa amin. So ito na guys, nakarating na kami dito sa bahay. So i-check ko nga pala guys yung battery. Sisilipin ko guys sa butas kung alin yung may part na wala ng tubig at para malaman ko kung alin yung sasalinan ko. Pero guys, lahat yan ay sasalinan ko para medyo tumagal pa yung buhay niya. Kaya tinatanggal ko dyan guys yung kanyang yung takip ng battery at para makita natin. So ayan guys, sinisilip ko nga pala dyan yung loob ng battery. Napakaliit kasi guys masyado ng butas kaya medyo nahihirapan tayo magtingin. Ayan, ginalaw-galaw ko pa yan. Inalis ko dun sa piston niya kasi hindi ko masyado manina guys. So ito guys, tips ko nga pala dun sa mga may battery na mga pre-maintenance. Kalimitan yan guys, wag muna ninyong itatapon yung battery ninyo kasi yung iba nagkakaari pa. Sayang naman guys kung itatapon ninyo, mahal din kasi yung battery. Ang gagawin ninyo, tanggalin ninyo guys yung takip, silipin ninyo kung alin yung part na tuyo na. Kasi guys, nung nasilip ko yan guys, may mga ilang part na dyan na wala na talagang tubig. Tapos yung ibang part naman ay may tubig pa. Kaya ang gagawin natin guys, sasalinan natin yan ng tubig ng battery. Ayan.
karga niya is madaling ma-destroy. Sayang kasi guys, saka lalong higit kay sir ay malayo pa yung kanyang biyahe. Sasalinan ko na lahat guys kasi yung iba naman talaga ay halos manuyo na rin, may kunti na lang na tubig. At nawa naman guys ay talagang magkaigi. So ayun guys, ang ginamit ko nga pala dyan na pansali ng tubig ng battery or water solution ay yung pang-inject, yung ginagamit bagay sa panturok sa manok. So ayan, mayroon naman tayo dyan guys na stock at yan din yung ginagamit ko ng pagsasali ng water solution para sa battery. So yan, nililinisan ko lang guys kasi matagal na siyang na-stock, ay may mga dumi-dumi na, para naman malinis ang pagsali natin ng water solution sa kanyang battery or sa battery ng motor ni sir. Tips ko lang sa inyo guys, kapag kayo magsasali ng water solution or tubig sa battery, huwag ninyong pupunuin guys yung battery. Gagawin lang ninyo guys, pwede naman dyan isang puno dyan sa pang-inject na yan. Sumaliit lang yan siya guys, parang sinlaki lang ng hinilit ko. Tubig. So ayan, kasi kapag yan guys ay pinuno ninyo, mapangit din guys yung magiging resulta kasi aawas talaga yan. Ang ginawa ko naman dyan guys, kalahati lang nung hiringgilya or yung pang-inject na yan, ang isinaling ko dun sa battery. Paalala lang po dun po sa magsasalin po ng tubig, ng water solution or tubig ng battery, mag-ingat po kayo, wag po ninyo masyadong ilapit sa may mata ninyo kasi delikado po yan, nakakabulag po yan. Saka pagkatapos po ninyo, maghihinaw po kayo ng kamay kasi yan po ay may asido. Kanting ingat po tayo. Ayan guys, nasalinan na natin ng tubig yung battery. Ang gagawin naman natin guys ay i-check natin yung voltahe. So ang voltage na nga lang pala ng load ng battery is 8.72 guys. Masyado na guys lubat. Kaya ang gagawin natin guys, i-charge natin siya, tapos maghihintay tayo ng kalahating oras para ma-fully charge yung battery. Ayan, charge muna natin guys. Nakalipas na guys ang kalahating oras at ayan, kiniko na yung karga ng battery. Tignan natin, 13.12 o 13.11, pwede na yan guys. Ayan guys, ibabalik na natin yung takip ng battery. So ngayon guys, ginamitan ko nga pala yan ng fuse glue para hindi po matanggal yung takip niya at nang hindi po matapon yung tubig ng battery. Yun guys, kailangan na natin magmadali kasi malayo pa po ang uuwian ni sir. So sinisave ko lang po na hindi na po mananapon yung tubig ng battery para naman po mapakinabangan ni sir ng mas matagal. So ayun guys, naka-sealed na ulit. Safe na ulit siya guys. So ayun guys, dadalhin na ulit namin dun sa may motor ni sir. Check natin. So ayun, let's go. Tara, tatay ka. So ayan guys, babalik na kami. Taas po talaga. Tapak po kayo sa station. Ayun guys, andito na tayo sa motor ni sir. At ikakabit na ulit natin yung battery niya guys. At nawa naman guys ay wag na magloko yung kanyang battery at nang sila naman po ay makauwi na ng safe dahil yung kanila pong pamilya ay tiyak na po na sobra pong nag-aalala. Lalong higit po, wala po silang dalang cellphone at wala po silang kontak sa kanyang pamilya. Malalim na rin po kasi ang gabi ay wala pa po sila sa kanila pong tahanan. Ang kasunod natin guys na gagawin ay check natin kung may kuryente na lumalabas patungo sa battery. Yan, papabuhay ko kay sir yung kanyang motor. Ayan, thanks God naman guys at nabuhay. At nawa naman ay tuloy-tuloy yan. At nang makauwi na sila sir. Then i-measure natin guys kung ilang volts ang lumalabas. At para malaman natin guys kung kayang i-charge yung battery ni sir at nang hindi na sila itirik. Malaman lang natin kung tumataas.
Nakakatuwa naman guys kasi yung voltahe na patungo dun sa battery guys is pataas, hindi siya guys pababa, kaya may pag-asa guys na sila sir ay makauwi at maging okay na yung battery guys. Wala na po yung takip. Ingat po. Ingat po kayo, sir. Sir, dito po. Sir. Sige, sige po. Ingat po kayo, sir, ha? Ingat po. Very good. Very good.